What's up guys? Magbibigay ako sa inyo ngayon ng first impression ko dito sa bagong 6x6 na linabas ni Moyu, which is the Aoshi version 4 6x6. And dito may tatlong variant dito, which is the single track, the dual track, and lastly the triple track. And bago tayo mag-umpisa sa first impression, and I just want to say thank you na rin and shout out kay Paolo Parean of M&M Cube Shop for giving me the chance na rin itry itong bagong 6x6 na binabas ni Moyu. And thank you na rin na binigyan ako ng chance na matry itong triple track magnetic version, and also may napansin ako na magic cloth version siya. Ito yung term nila Moyu na sinasabi nila magic cloth version, pero sa atin is UV coated siya. So tabi muna natin to and umpisa na tayo. So ito yung UV coated na Aoshi version 4 triple track, and sabi rin sa akin ni Paulo na ito yung first UV coated na Aoshi dito sa Philippines. So ito yung pinakauna, first and one and only lang to. And makukuha lang din natin yung version 4 pag bumili kayo kay M&M Cube Shop is yung frosted version niya. Pero you can avail naman yung single track, dual track, and triple track. And hawak ko ngayon is the triple track version. So ngayon, umpisa natin dito sa size. So nandito yung yung WRM, which is ito yung previous version nila. So kung comparison tayo sa size, wait lang, ayan. So dito medyo maliit siya. Nakikita naman natin visually, pero parang maliit nga lang yung difference niya. Pero pag nagumpisa ka na mag-speed solve, ayun, mas ramdam mo na yung maliit na size ni version 4 compare kay WRM. And sa case ko is hindi naman ganun kalakihan at hindi naman ganun kaliitan ng aking kamay. Pero mas prefer ko talaga yung small cubes kasi nga feel ko mas controllable ako. Next is yung performance niya. Okay, once na nakuha nyo tong triple track version or any version na binili nyo, is sobrang bilis niya out of the box. Ayun yung nauna ko napansin. And you need na rin na slow down siya. So ang ginawa ko muna dito is nag-loose ako dito ng tension ng konti lang, parang quarter turn lang, and naglagay din ako ng mga lubes kasi nga masyado siyang mabilis compare dito. And ang linagay ko naman sa kanya is yung quantum lubes ni M&M, which is the Nebula ata yung kulay green and yung kulay black niya, to slow it down and to balance na rin kasi yung overlube niya or yung pagka-overlube ng process ko is mahihirapan din ako at the end of the time kasi nga mapapagod, masistrain yung fingers and yung sa arms na rin, sa forearm mararamdam din yon as longer session. Kaya yung tamang lagay lang ng quantum lubes na Nebula and yung other lube na kulay black, nakalimutan ko lang yung pangalan. So comparison din sa speed, ayun nga, una, pag nakuha niya tong yung Aoshi, mas mabilis yung yung speed niya compare dito. Dito kasi parang medyo slow, medyo controllable siya. Pero mas prefer ko yung mabilis na para konting adjustment na lang. And yun yung upgraded na rin na to. Kasi nga nanggaling ako dito sa base model nila sa WRM. And dito is triple track na siya. So stability wise na rin pag-usapan natin. Mas okay na sa akin yung stability niya kasi once every turn na ginagawa ko, nag-a-align siya, nag-auto-align na siya dahil nga sa magnet system niya. Meron naman tayo dito sa outer and then sa inner layers niya. And meron din siya sa core niya and sa corner. Correct me lang if I'm wrong kung tama yung description ko kasi ngayon lang ulit ako nakahawak ng triple track. And yung dual track hindi ko rin maalala kung nasaan yung magnet niya. And dito naman is yung base lang, so yung outer lang yung makukuha yung magnetic version yan. Kaya dito sa Aoshi WRM, yung alignment niya is medyo concern ko na rin kasi nga pag yung nagsa-spam na tayo ng TPS or yung nasa fast turn or nasa fast pace na tayo, yun, dito lang tayo nagkakaroon ng mga issues. And speaking sa issues, dito sa Aoshi version 4, na-lessen na yung issues ko when it comes to pops and sa lock-up. Kasi nga may auto alignment system na tayo dahil dun sa triple track version niya. And ang tingin ko na rin, napalakas na rin ni Moyu yung magnet strength nito na installed compare dito. So
better na rin sa akin na kahit nagsaspam ako ng TPS or gumagawa ako ng parity, hindi naman siya yung nagla-lock up ng todo or nagpa-pop. Kasi ang concern ko lang naman dito dati is nagpa-pop ako lagi sa inner nito, yung inner pieces niya. So ito pa naman yung madalas nawawala sa atin kasi nga maliit lang siya and yung magnet strength niya is mahina. So ayan, kita naman compare dito, pinalakas nila. Kaya yun lang. And makukuha nyo tong triple track version kay M&M Cube Shop is around 2,900 ata. And then for the dual track is 2,500. And the cheapest one is the single track. So nakalimutan ko lang, nasa around 2,000 or 2,200. Pero for me, if you want na rin sa inyo na to upgrade, you can go to dual track and triple track kasi makukuha nyo rin yung yung binayad nyo. So worth it na rin na magbayad kayo ng ganong kamahal kasi nga hindi una yung reduce ng pops dito and yung lockups and yung efficiency nyo when it comes to solving na accurate na rin kayo halos kasi nga hindi na kayo nag-overshoot or nagla-lock up or nagpa-pop. So tuloy-tuloy lang yung solving natin. Kung beginner ka naman na when going to big cubes, I suggest na mag-jump ka muna kay WRM. Kasi kay WRM is introducing you to big cubes na rin. Isa na rin siya sa introduce neto. And then if you want to upgrade or to experience na rin yung alignment system niya, go for the dual track or the triple track na agad. And also doon sa preference na rin kasi cuber preference na rin natin. If you want smaller cube and can go na rin sa full potential niya when it comes to solving and performance, go for the version 4. Pero if you want the big cube size, you can stick with the WRM naman. So yun, you can check this out sa Facebook nila, M&M Cube Shop and other shopping platform nila. So thank you.